Sir, kamusta na po ang lagay dito ngayon? Well, dito mas marami ng tao ang naka-vigil at kahit sa pinakahuling sandali ay magsasama-sama dito sa labas ng Indonesian Embassy para magbigay ng suporta kay Mary Jane para ipatuloy ang panawagan na siya ay mailigtas. Umaasa na mayroon pa rin mangyayari na positibo para mapigilan ang kanyang pagbitay o execution ngayong araw. Sir, kung sakaling mabitay po si Mary Jane de los, ano po implikasyon nito? Well, mabigat po ang implikasyon nito para sa mga ordinaryong Pilipino, para sa maraming migrante. Unang-una, siyempre, we will hold the Indonesian and Philippine governments accountable. We will hold Indonesia accountable for enforcing a death penalty despite the presentation of new evidence and despite overwhelming international support for Mary Jane de los. We will hold the Aquino government accountable for failing to provide adequate legal defense for Mary Jane and for promoting a labor export policy that puts poor people at risk of human trafficking. So, parehong may pananagutan yung gobyerno ng Indonesia at gobyerno ng Pilipinas. Ito ay senyales na talagang ang laki ng problema at krisis sa Pilipinas Kasi ito na, mga Pilipino nangingibang bansa na pupersang maghanap ng hanap buhay at nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. No? So hindi po tama 'yon. Umuunlad tayo pero walang trabaho, ang dami-daming migrants ng Pilipinas. Anong klaseng development 'yon? Bakit gano'n ang nangyayari sa ating bansa? Sir, ano naging kakulangan dito ng gobyerno? Well, ang kakulangan dito ng gobyerno, unang-una nga sinasabi natin, yung adequate, yung sapat at tama na legal defense para doon sa akusado, no? Lalo't 5 taon no, nanatili no, yung kasong ito at ngayon pa lamang nagkakaroon ng mga seryosong pagsisikap na maghapag ng bagong ebidensya. Kung di pa siguro nagtulak yung ating mga pribadong abogado, maaaring hindi talaga maitulak nga yung ganoong bagong ebidensya. No? Sumasama ako ngayon para kahit sa huling sandali maparating sa ating gobyerno na yung last recourse ay dapat ay na matulungan si Mary Jane at pangalawa para din mapakita ang suporta sa mga pamilya na talagang unimaginable ang sorrow na nararamdaman sa ngayon. At bilang isang mamamayang Pilipino, kung tayo talaga ay naniniwala na mga bagong bayan ng OFW, at lalo na siya isang biktima ng trafficking, kailangan na yung malakas na pagtutol sa nangyayari sa ngayon. Dahil si Mary Jane ay biktima ng panloloko at yung biktima rin ng kawalan ng trabaho dito, kaya siya ay napilitan na pumunta sa